Hi guys, welcome sa ating vlog and ayan, medyo matagal na tayong hindi naka-update dito sa YouTube. So eto, may na-receive kasi akong guys, notification sa AdSense account ko na kailangan ko daw i-update yung natin, yung tax information po sa US. Okay? And kakaano ko lang guys, kaka-update ko lang actualisan natin tax information sa Singapore I think last 3 months. So, ngayon may nagpa-prompt naman doon sa AdSense natin na kung hindi po tayo, kung hindi natin i-update up until December 30. Okay, and yung natin may posibilidad po na ma-hold yung earnings. So, yan. Try natin bossing idol. Ipakita ko po sa inyo if ganito yung mga ni-receive nyo guys. Kasi ito yung na-receive ko po na notification po, this one. So, if ganito yung na-receive natin, okay, much better po. Sundan nyo po yung steps na to. Kung gusto pong magkaroon ng guide how to update the tax information po sa US tax information natin para kahit paano po continuous pa rin po yung earnings natin dito sa YouTube mga bossing. So, eto na po siya mga bossing, pakita ko na po sa inyo. So, ito yung gawin nyo guys, login kayo sa AdSense account nyo, okay, sa browsers ng mga phones nyo, pwede din po sa laptop. So, pag you're using phones, much better i-ano nyo po muna, desktop mode. Ayan, so desktop mode natin, may makita yung submit form dyan, click lang natin, and ayan, submit new form. So, ito maglo-loading na siya mga bossing. So, dito, verify nyo lang po yung identity nyo sa mga phones nyo o sa mga, mga bossing idols. So, ayan, i-verify lang natin yan. So dito mga bossing, and kita nyo naman po may name na po tayo dyan. And make sure po wala na po yung period dyan ha. Sa akin kasi bossing, hindi ko na-remove yung period po. Pwede na naman po name tsaka surname lang po. So and hanapin natin yung country region of citizenship natin, which is Philippines. Ayan, naano natin sa Peru dyan. Ayan, Philippines muna tayo mga bossing idol. And dito, lagay natin yung natin, yung taxpayer identification number. Doon ka sa foreign tin po since foreign country po tayo. We're from Philippines. So, ayan, i-fill in na natin yung mga foreign tin numbers natin. Tapos, proceed nyo lang. Click nyo next. Dito sa address, matik niyan, mag-fill in na po yan ng kusa. Okay, may mga na po dyan. Nakalagay na po ng mga address natin, tsaka yung postal codes natin. So, click nyo na pong mailing address is same as permanent residence address. So dito, may nakalagay, are you claiming a reduced rate of withholding under a tax treaty? Piliin na natin yes, I am eligible for reduced withholding rate. And choose natin yung country kung saan tayo po. So bilagay natin Philippines dyan. So dito naman sa special rates and conditions, ayan, other copyright royalties, pindutin natin yan. Ayan, so click nyo lang po yung scroll arrow down. May makalagay niya Article 13 and Paragraph 2A. Withholding rate, yung pinaka 15%. Ayan. So, proceed din tayo sa baba. Tapos, mark check nyo as a resident of country identified in the tax treaty. Yan. Then, tapos, service of other business income, same din po. Pili nyo po Article 8, Paragraph 1, 0% reduce. Ayan. Same lang sila mga bossing idol. Pati na dito sa motion, pictures, and TV royalties. Okay, pindutin nyo din po yan. And piliin natin yung withholding rate of 15%. Then, click nyo po yung box as a resident of country identified the tax treaties. Ayan. So, after that, click nyo po yung next. And dito makita nyo summary po sa mga finifill in nyo po, and kindly double check lang po sa information. So dito, proceed na po tayo. May pagpipilian tayo dito na activities and services performed in US. Ayan, kung may mga pa tayo na sa US kinukuha yung mga contents natin, so pili lang natin yung no. Ayan, no lang natin dyan. Tapos I certify the services provided to Google or its affiliate. Yan, i-click nyo lang po yan. Tapos click next. Dito yung pagpipilian tayo na go paperless. Yan po yung recommended ni natin ni YouTube. So yan na po yung pipiliin, wala natin babaguhin dyan. Accept na natin yung paperless delivery agreement. And click na natin yung box. And click next. Mapupunta natin ito sa confirmation. Ayan yung mga tax forms natin. Kung gusto po yung i-view, pwede po nyo pong i-view yan. Click na po yung i-view natin. So dito sa akin, i-confirm ko na lang siya agad. And after confirmation, after checking the box, click ko po yung next. Under penalties of perjury, click na natin yung box. Dito naman sa unchanged status affidavit, leave as blank na lang yan since wala tayong binago po sa natin, personal information. So dito naman, click na natin yes, I am the beneficial owner and name. And then lastly, click submit. So ayun, ganoon lang kadali idol na kung paano natin i-update or mag-resubmit po ng tax information natin sa Google AdSense. So if may natutunan kayo, and don't forget to like, share, and subscribe na sa ating YouTube channel mga boss. God bless and watch out for my next videos.